We move as family. Diba? We move as a team. Sinasabi ko sa mga tao ko, tinititingan ko sila sa mga mata nila na kaya ko mamatay sa kanila. Dahil pulis ako. Gusto ko ganun din sila sa akin. At gusto ko ganun din sila sa mga taong umaasa sa amin. Kasi pulis kami. Diba? Pulis kami. Pulis kami ng Pilipino. Ako si Police Inspector Pilipines. Ako ang hepe ng Spanya Blooming Treat, saka hepe ng PCR ng Sampaloc Police Station, ito sa Manila Police District. May paliwanag po ba yung
Papalabasin mo yung tropa. Pa, kami to. Labas na kayo dyan, labas na kayo. Nung nakaraan, ako dapat panalo eh. Halika na rin, kasama ka rito. Tayo kayo dito para makikita yung ano, tayo kayo dyan. Tayo kayo, kasama kayo dito, di ba? Oh, isa naman mapagpalang gabi sa inyo. Andito na naman kami sa Espanya Blooming Treat. Meron na naman kami bagong raffle, ito yon. Kung saan, yung mga kasama doon sa lakad ko, patrol ko, tsaka takbo ko, patrol ko, katulad nito, nakasama kong si Gimong, pawis na pawis, di ba? Kasama ngayon dito sa raffle namin kung saan, mamimigay, dahil tagulan, umuulan yun, mamimigay kami ng payong. Ha? Mamimigay din kami nito. Kasi meron na kami Patrol 101. Dito lang ililista ng mga pulis natin, yung mga activity nila pansamantala. Diba? At hindi lang yun. Mamimigay din kami ng ballpen. Saan ba galing itong mga ito? Galing ito dun sa mga stakeholder na sumusuporta sa kapulisan nyo sa Espanya Blooming Treat. O, tignan mo muna to. Nandito lahat yung magigilas nating mga participant. Ito yan, ha? Tambiolo po ng Espanya Blooming Treat. Siyempre, ilan ang promo na, ilan ang mabubunot natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus, meron tayong giveaway ng mga ballpen. Ha? Diba? Pakita mo nga muna itong magigilas kong mga pulis na to. Ito, itong magigilas ko na to. Ngiti kayo. May kasamang ngitian yan. Ngumiti naman kayo, ha? Okson. Napakasipag talaga ni Okson. Kita mo si Okson. Si Okson. Okson. Wala ka ng katwiran na ngayon na hindi ka makakaalika dito. Yes, sir. Pumunta ka sa batin. Ano masasabi mo ngayon? Kakapagista ka na ngayon ng patrol. Ako, wish ko sana mapunta to sa mga patrollers ko ng 101. Itong gamitin nyo muna ng scratch bago nyo ilagay dun sa inyong journal, ha? O, di ba? May ballpen pa, oh. Ha? Wala na kayong katwiran para hindi nyo maisulat yung mga activities nyo. Ha? O, gayon. Yan, sino pa bubunod? Ito naman mga estudyante ng ano? Ano kayo? MLQU, yung magagaling. Magagaling, bumunot ka. Ha? Dying pala itong mga to, hindi nagpa-practice, ha? O, sige. Sino nanalo? Makawili, sir. Makawili! Wala bang palakpak dyan, Makawili? O, si Makawili. Nasaan si Makawili? Ito si Makawili. Anong ka? Anong kang presinto? Honrades PCP. Honrades PCP. Teniente Viloria. Meron na tong ballpen at saka panulat. Wala nang katwiran to si Makawili na hindi niya maililista. Ang mga activity mo, ha? Yes, sir. O, congratulations, ha? Okay. Yes, sir. So, wala bang palakpak dyan? Okay, sige. Marami pa to. Huwag ka mo nga to. Dito ka, para hindi lahat ng magandang lalaki, artista, yung iba, pulis din, no? Ha, di ba? Wala bang palakpak dyan? Tumiti ka naman dito. Kabra sa ito. Uy! Husin, sino to? Si Husin, no? Husin, no? Ha? Kaibigan nating Muslim, Husin, no? Ha? O, kita nyo naman ang kaibigan nating Muslim. Oy, anong PCP ka? Honrades, siyempre. Dahil malapit ka sa amin, mas malaki sa'yo. Tapos, siyempre, wala kang katwiran, may ballpen ka pa. Thank you, sir. Ano masasabi? Wala pang palakpak dyan? Tatanik daw? Tatanik daw. Original PNP. Pogi na pulis daw. Nick daw. Ha? Uy! Alam mo, napakaswerte talaga ng mga kaibigan nating Muslim. Eto, Mawali. Ha? Saan si Mawali na to? Mawali, congratulations. Congrats naman to si Mawali. Ha? Congrats mo naman, congrats mo to. Yung mga kapulisan natin, congrats to si Mawali. Palagi kami magkakaroon ng promo dito. Bakit natin ginagawa to? Para ano? Mahay moral natin itong mga pulis natin. Oh, ito pa, 3 kayo eh. Ha? Ano masasabi nyo? Ha? Actually, wala naman akong plano na post yun. Yun, consumption ko lang. Yung para bang at least, may ilagay ko siya dyan at mapanood ko siya uli. Na pag nai-stress ako, gusto ko makita yung yung bang masaya. Na itong mga tao to nakasama ko dati. Yun lang naman talagang purpose ko nun eh. Kaya lang, siyempre minsan may marami tayong naging kaibigan na na-appreciate nila at sinishare nila. Yung mga ganyan naman po parang pangpahay moral lang ng mga tao natin. Kami po rito, mga tao ni Sir, para kahit napagod sa trabaho yung kapulisan natin, nagkakaroon din ng kasiyahan ba. Although napakaikli lang kasi nga kailangan natin magtrabaho. Saka tumataas yung camaraderie ng tropa namin. Hindi na ka magila. Sa ganun, laging kami magkakasama,
lalo kaming motivated magtrabaho. Masaya kasi may mga bagong pakulo. Sige, magsalita ka muna. Ano party word sa kanila? Mga lumalabas. Kasi hindi lang puro trabaho, mapapagod ka. Hindi pa nalo yan. Listahan mo yan ang patrol mo. Kasi para rin kaming pamilya rito. At may konting raffle. Kahit papaano parang ina-appreciate ng commander mo yung mga ginagawa. Siyempre, kapag nagpaparapon si Sir, nararamdaman namin kung gaano kami kahalaga sa kanya. Ibig sabihin, kahit na malit na material na bagay, na ipapakita niya sa amin kung gaano niya ka-importante yung mga tao niya. Kapag masaya ka sa trabaho mo, gaganahan ka. Tuloy-tuloy na yun, domino effect na yun. Kasi nakikita mo yung leader, masigla, masaya, at masipag magtrabaho. I treated them as family. Mas marami na yung panahon mo sa kanila kaysa sa pamilya ko eh. Sila nga, nakakasama ko ng 6.5 days. Rapol to, rapol na naman natin. Ang family ko, kalahating araw lang. Ang pagiging pulis kasi para maging effective ka, minsan hindi mo kailangan mag-play top. Diba? May mga kanya-kanya tayong strategy. Dapat marunong ka lumebel kung saan yung dapat level mo. Hindi porkit official ka, hindi ka na dapat tumebel sa mga ganito. Walang panuntunan ng leadership. Dalawa lang klase ng hepe. Sinasabi nila. Isang minamahal at isang kinakatakutan. Ito naman, and since nag-enjoy na rin tayo, parang more saya rin, mas juice drink. Yung ginagawa natin ito para at least ito yung tinatawag nating tradition sa military at saka sa police kung saan kakain kami ng sabay-sabay. Ang purpose nito ay palakasin namin yung aming camaraderie. Camaraderie sa bawat isa. Diba? Kasi sabi nga, kailangan mapatatag natin pagiging pamilya natin. We move as one, we move as one family, we move as a team. Then bago tayo kumain, unang-una, kailangan natin magpasalamat dito sa biyayang natanggap natin. Ito man siya, ito man yung kinayanan ng ating munting presinto. Pero sabi nga nila, basta sabay-sabay kumain, kahit ano pa yan, masaya. It's more fun here. Diba? Espanya Clementine, diba, madam? So, mag-start tayo ng dasal galing kay Teniente. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami nagkakipon-tipon para sa isang salo-salo. Amen. So may command to, di ba? Alam niyo naman ang command dito, di ba? Anong command dito? Ready on the left, ready on the right, di ba? Ganun yun, di ba? O, pesto muna. Ang pesto natin, syempre, nakaside. Para lahat magkakasama-sama. Side. Okay yan, side ha. O, nakaside. O, pesto, side na tayo ha. O, sinabi kong ready on the left, ready on the right. Alam niyo nang gagawin, di ba? Okay. Ready on the left. Ready on the right. Ready. Let's get it on. Okay, start tayo. Kumain tayo. Start tayo. Boss, tayo na. Ako naniniwala ako, minamahal ako ng mga tao. Bakit? Kasi ganun din ako sa kanila. Yung problema nila, problema ko rin. Yung problema ng pinakamababa akong ranggong pulis, problema ko yun kasi ako yung tatay nila. Diba? Kung kailangan ko magsakripisyo pala, gagawin ko.
Sa pulis kasi meron din kami sweet aside, di ba? Gusto kong baguhin na sa aking presintong ito na pag pumunta ka, welcome ka. Meron tayong pre-brewed coffee na ibinibigay natin sa lahat ng tao na maging napupunta rito. Sa umaga, dito nagkakape. Yung mga driver dyan, dito nagkakape. Diba? Hindi ako namimili kung sino pupunta rito. Sa totoo lang, very significant. Libre kong ibinibigay sa kanya. Sa totoo lang, binibili ko yan. Hindi ko naman kinukuha ng libre yan eh. Pero bakit natin ginagawang libre yan? Kasi gusto natin ipakita na kami kaibigan nyo kami. Para pag pumunta ka dito, di ba, nagiging kapalagayan mo kami ng loob. Malaman mo na pulis nyo kami. Nahanda kami tumulong sa inyo. Yan yung tinatawag na sinishare mo yung blessing mo. May ibang blessing na babalik sa'yo. Ano yun? Hindi ka nagkakasakit. Yung anak mo hindi rin nagkakasakit. Ikaw, pinoproteksyonan ka, hindi ka napapahamak. Yun yung mga blessing na maintindihan natin na nagising ka pa ng isang umaga, di ba? Pasalamat tayo. Dapat natin ma-appreciate yung mga ganung bagay na be a blessing to others. Diba? At hindi mo naman kailangan maging pulis para maging blessing sa iba. Diba? Sabi nga ng iba, bakit ang pulis daw mahirap siyang lapitan? Inuulit-ulit ko, pare-pareho lang tayo. Diba? Nagkataon lang, naka-uniforme kami. Pinahiram lang sa amin tong ranggo na to. So habang nandito to, habang pinapahiram sa amin yung authority na to, ganunin namin yung obligation namin sa mga tao umaasa sa amin. Kasi hindi lang pamilya ang inisip namin. Pati yung iba na mga tao na umaasa sa amin na para proteksyonan sila. So ngayon, nandito ako sa station ngayon kasi meron kaming dictated conference kung saan lahat ng mga PCP commander, i-report sila tungkol dun sa mga accomplishment, ano ba yung nagawa namin buong linggo, ano yung mga nangyari sa aming nasasakupan. Ganun yun. Ngayon, mag-report kami lahat dito sa FB namin, kay Sir Morip, para ilatag namin ano ba yung nagawa namin ngayong buong linggo, ano ba yung mga insidente namin sa lugar namin, at ano ba yung mga accomplishment ng bawat PCP at bawat unit namin. At your instruction kanina, ipapasok na ulit natin sa Kung titingnan natin ang ating station line trend and operational output, makikita natin na yung ating kapulisan dito sa Sampaloc Police Station ay talagang masigasig at maayos kung sila yung magtrabaho dahil kung di nila ginagawa yung kanilang atasang trabaho, kung ating titingnan yung ating station line trend, bumababa yung ating krimen dito na steady. Pababaho ang downtrending yung commission of crimes dito. So, ibig sabihin, talagang nagtatrabaho yung ating kapulisan kasi mahirap gumawa ng malaking changes sa commission of crimes dito na pababa ang trending kung hindi ho sila nagtatrabaho. Wala pang nakakasiro ng crime ng Espanya Blooming Creek. Diba? Pero 2 beses na naming nagagawa sa tulong ng mga tao ko. Yung expectation sa atin ng mga tao gawin natin. Diba? Para at least kung sakaling mawala man kami dito, mawala man ako dito, masabi ko man lang sa sarili ko na during my time, sasabihin ko sa mga tao, naalala nyo ba na magkakasama tayo doon? Nagawa nating peaceful yung lugar na yun. At sasabihin ko rin sa kanya, during nung time natin na yun, marami tayong kaibigan. Mas maraming natutuwa sa atin kaysa nagagalit sa atin. Dahil may pulis. Naniniwala ako na mangyayari yun eh. We need to focus. Kailangan nating maniwala na magagawa natin to. Ginagawa namin na to, inatawag nating patrol ko, lakad to patrol ko. Ginagawa natin to, purpose kasi nito, pag sumasamahin natin, ang pulis, barangay, at saka yung mga stakeholders natin. Kung mapapansin mo, very effective to. Kasi hindi lang kami nagpa-physical conditioning, nagpapatrol kami at saka humuhuli kami ng mga lumalabag along the way. Sinusustain namin to dito sa Sampaloc Police Station. Kung saan kasama ko yung mga PCP commander. PCP commander ng Lacson, classmate ko, Inspector Karandang.
Gagaling na PTP commander yan. Dr. Jerry Bravo, PTP commander ng Ibama. Pinagsasama-sama namin yan. Para at least makita natin bumaba pa yung crime ng Sampaloc. Maayos naman para nagkakasama yung mga pulis at yung mga barangay natin. Parang nagkikita rin, sama-sama rin dito. Yung visible po yung pulis sa kali. Upang maging tagumpay ang kapulisan at ang mamamayan, barangay, para sugpuin ang mga masasamang elemento, lalong-lalo na sa loob ng barangay. Lalayo ang masasamang elemento, ang masasamang gawain, matatakot sila dahil nagkakaisa ang kapulisan at ang mamamayan, lalong-lalo na sa barangay at ang mga NGOs, ang mga volunteers at ang mga iba-ibang samahan ng para mapanatili ang katahimikan sa mamamayan, sa pamayanan. Po sa ginagawa po ni Teniente Pilipines ng Espanya PCB, isang magandang halimbawa po ito, lakad ko patungo. Nagkakaroon ng bonding ang mga barangay sa mga pulis. Super effective po. Kasi nga po pag ganito, nakikita ng mga mamamayan, ginagawa ng kapulisan, na hindi lang na dapat pumunta sila sa amin, hindi sila mahihiya, ganun. Napakita namin na willing kaming tumulong at justice namin. Unang-una, maraming salamat doon sa mga sumuporta sa atin dito sa lakad ko, patrol ko, na best practice ng Station 4, di ba? Kaya lang, napansin ko, nangalahati na tayo. Ha? Di ba? Nangalahati na tayo. Anyway, ang maganda kasi doon, nakikita nyo na yung impact sa kalsada. Di ba, napapansin nyo yung impact sa kalsada? Na kung saan yung mga barangay at saka pagsasama-sama natin, di ba? O di, ang gandang factor nung kanina, ang dami natin. Ito, pagtingin ko, wala na. Ha, sila chairman na wala na. Di ba? At susunod, practice lang tayo, makikita nyo to. Eventually, makikita nyo ang resulta nito sa kalsada. Eventually, malalaman yung resulta nito sa barangay nyo at sa community nyo. Yung ginagawa natin, napakasimple lang nito, di ba? Hindi, wala ang ganong gastos to. Di ba? Papawis pa tayo, nag-enjoy pa tayo, di ba? Sabi nga ganon, dito sa Sampaloc Police Station, we move as one. We move as team. We move as one family. Di ba? Collaborators kayo ng Sampaloc Police Station kung saan kami yung to serve and to protect ang police dito. At kasama na rin kayo doon. Di ba? Wala bang palakpak dyan? Palakpak muna tayo dyan, di ba? Di ba? Ganun nakasimple, di ba? Actually, sabi ko nga ganun sa mga kasama kong pulis. Maniwala tayo na mababago pa natin ang ating organization bilang isang pulis. Diba? Na darating ang panahon na yung pulis, may babalik natin yung mga tiwala ng tao sa pulis. Na ang pulis nag-i-exist para proteksyonan yung mga tao, advocate ng human rights. Diba? May balik natin yung bang pulis nung araw na pag may pulis, alam ng mga tao safe dahil may pulis. Naniniwala ko na mangyayari yun eh. We need to focus. Kailangan nating maniwala na magagawa natin ito. Simple lang yung pamilya namin. Meron akong mapagmahal na asawa. May maganda akong asawa. May dalawa akong anak na nagmana sa mami nila. Kasi daw, hindi ko daw sila kamukha. Sabi ng mother nila, di ba? Ng mami nila, di ba? Wala kaming credit card. Kasi pag nag-credit card ka, dadami yung gusto mo eh. Madali siyang gamitin, pero mahirap siya. Simple, di ba? Nabubuhay naman tayo dito, napag-aaral naman natin yung mga anak natin. Sa eskwelahan, nakakain naman tayo ng 3 beses ang araw. Minsan, kinakapos din kami sa budget. Pero lahat naman nagagawa ng paraan eh, di ba? Sabi ko nga sa kamis ko, huwag tayo mag-alala kasi sabi nga ganun ng Panginoon, di ba? God does provide. Kung makakarating kayo sa bahay namin, wala kaming mga makikita niyong gamit dun sa iba. Meron kaming maliit na TV, meron kaming sopa. Simple lang. Actually, maganda pa yung sopa namin dito eh. Diba?
Sabi ko, pag umuwi ako sa family namin, hindi ako pulis doon. Ako ay tatay doon, ako ay kuya, ako ay best friend ng misis ko, ako ay buddy niya, ako ay partner in crime niya. Yeah? Ako ang ex-boyfriend niya dahil asawa ko na siya. O, tignan mo to, o, singsing ko, di ba? Nakalagay yan. Bakit? Kasi may asawa kami, di ba? O, yan, ito yung singsing mo. O, dapat nga siya wala eh. Ako suot-suot ko, proud ako may asawa ako, di ba? Simple lang naman gagawin namin, di ba? Ang gagawin lang namin doon, yung maximize lang namin yung oras na magkakasama kami. Pag dumating ako doon, kasi namimiss ako ng mga anak ko, ano gagawin ko? Ito-close namin yung room. Kaming 4. Bibilangin ng anak ko na maliit. O, ilan tayo? Diba? O, 1, 2, 3. Kompleto ba? Diba? Kompleto kami kasi ilan lang naman kami. Diba? 4 lang kami. Ang gagawin namin, makukulitan lang kami. Lahat ng request ng anak ko gagawin ko. Diba? Kung kailangan ako magtatatumbling, magtatatumbling. O, diba? Ito yung aking maliit na katipunero. 3 taon na siya kahapon. Ang pangalan niya, Sir Philip Ines. Pag pinagsama mo, Philippines rin, di ba? Para mas madali din matandaan, parang tatay niya, di ba? Kaya ka doon na, ganun to. Alright, yun mo. Smile din na, alright, yun mo, alright, yun mo. Iyain eh. Pero pag walang camera ito, naku, natutuwa ang kulit nito. Sabi nga, hindi mo kailangang gumastos para maging masaya. Hindi mo kailangang may pera para sumaya. Yung mga simple things na sa tingin mo makakasaya sa'yo sa family, gawin mo. Maliit pa naman yung anak ko eh. I see to it, yung anak ko mas magtatagal mag-i-enjoy sa akin. Kasi, buddy ako ng anak ko, di ba? Sabay kami mag-bike, sabay kami mag-ganito, tuturuan ko siya ng ganito, magkasama kami, di ba? I see to it. Pagdating ng araw, yun yung matatandaan niya sa akin. Anong ibig sabihin yun? Natitreasure ng anak ko yung mga bagay namin ginagawa together. Hindi naman dyan tuloy. Okay ba? Pupunta po si Daddy sa bahay po namin. Minsan po napupunta po kami sa district. Tapos naglalaro po kami doon ng time zone. Tapos kumakain po kami doon sa loob ng district. Hindi nakakauwi si Daddy. Tawagan ko po, tapos sinabi ko po sa kanya na tinatanong ko po sa Daddy ko po kung uuwi na daw siya sa bahay. Tapos, sabi daw po niya na sa Sunday daw siya babalik. Yan daw sabi daw niya. Mabait po si Daddy. Oo. Bakit si Mama? Kasi po alam ko po na nakagawa po si Daddy ng mabuti na sa kanyang trabaho. Yun nga, dito kasi officer din siya dito eh, sa ano namin. Kaya kumbaga, ano din siya, busy rin siya minsan dyan, may mga activities sila. Actually, ako yung director ng Peace and Order, di ba? Kasi yun ang forte ko, police ako eh. So, yun ang forte ko, at saka sa grievance committee, ako rin yun, yung mga nag-aayos, pag may mga magkakapitbahay na nagkakaroon ng problema, ako rin yung tumutulong sa kanila. Inaayos ko ito ganito. Ayun, sabi nga, sa isang community, dapat naging kapakipakinabang ka, di ba? Sabi nga, yung pagiging police namin, hindi lang kung saan ka naka-assign, pati kung saan ka nakatira. Di ba? Ganun yun. Kaya sabi ko, naisip ko, bakit ko kailangan maging officer? Kasi police ka, kailangan marami kang gawing maganda para sa subdivision. Makatulong ka sa mga ibang tao, di ba? Sabi ko nga pala, inisip ko, be a blessing to others, di ba? Kung itong mga ganitong bagay, makakatulong ako. Bakit hindi, di ba? Kaya, halika kayo. Pakikilala ko kayo dito sa mga officer ko. Ilang patawag. Yun ang concern natin, yung biglang a-absent, walang karelyebo, hanggang sa magkapikunan, biglang magre-resign na ito. Pastor Filemon, si Police Inspector Philip Ines. Okay, siya ay PNP po. Pogi na polis? Poging-pogi? Ha? Kulang ka eh. Polis ng Pilipino? Dilog-dilog Ha? tumang ko eh. Sige. Ang
oras po niya ay napaka-importante. Kaya minsan, pag kami po yung nag-meeting, nagte-text-textan na lang po kami. Ang isang trait na gusto po namin sa kanya, pag medyo lahat na kami dito mga Gabriela ay medyo nag-aalsa na, yan, siya ay papasok na nagsasabing ang mga joke-joke na niya. Tapos wala na, magiging relax na yung mood namin sa isa't isa. He is a leader. Follower siya ng ating mga kabataan dito, mga kalalakihan, kasi may mga sets of kalalakihan din tayo. Never a dull moment with him, kasi napaka-jolly person niya. Ako si Jennifer Dimayakiak Ines, 37 years old, asawa ni Police Inspector Philip Ines. Nagkakilala kami through his cousin. Friend ko yung cousin niya. College siya noon, high school kami. Gumagawa tong cousin niya ng letter, pero through my name, without my knowledge na. Nagsusulatan pala sila magpinsan, pero ako pala yung nilalagyan ng name. Parang teleserye, di ba? Sabi ko, mas pala ako nito, hindi sinasabi sa akin, di ba? Siyempre mayabang ka naman, di ba? Maganda yung misis ko, mas pala ako, di ba? Hindi ko alam. Ano nagkakalasta sa akin? Yung pala, hindi pala siyang gumawa nun. Naalala ko, di mo niya, matin pa ako, di ba? Kahit hindi ako invited. Kaya, ano lang yan, di ba? Eh, kasi crush na daw ako eh. Noon yun, di ba? Kaya lang siguro talagang we're meant for each other. Lumapit sa akin yung kasi nagulat nga akong gano'n. Sabi ko, bakit may sulat akong ganito? Sabi nung kasi niya, friend, huwag kong mabibigla. Sulat kasi kami kay kuya. Sinasabi namin na in love ako sa iyo. In love ako sa iyo. Kaya gumawa ako ng way, gumawa ako ng letter. Sabi ko, hindi ako sinusulat. Sabi ko, this is my true penmanship. May strategy ako eh, na pumatok naman sa kanya. Tele-telepono lang dati nung araw eh, di ba? Unang ginawa sa pag tumatawag siya, kinakanta-kantahan niya ako. Yung may gitara. Favorite niyang kanta yung Somebody. Nung una kaming nagkita niya, nung una siyang pumunta nun nasa Sampaloc pa ako noon, doon ako nag-board. Basta may break siyang dala, tapos nakabalot pa siya sa newspaper. Nakapono, nanonood ako sa kanya. Nakakating ka ng nandito sa Manila, pero pumuntin mo pa, nakabalot ng jacket. Yun yung nang dala-dala niya sa akin. T-shirt to, ito may t-shirt. Bigato eh. Actually, may admiration talaga. Kasi noon yan eh. Marami talagang nagkakaroon sa kanya dun sa akin. Talaga sa province namin. Masabi ko nga, matagal na kami mag-asawa ng misis ko eh, kasama. Pero pakiramdam mo, parang kahapon na kami kinasal eh. Yung parang magic ba? Ha? Na hindi mawawala. Sabi ko, buti hindi ka nagsasawa sa akin. Di ba may advantage din pala pag pulis ka? Alam mo bakit? Kasi hindi ka namimiss ka palagi niya dahil hindi ka nga nakakauwi, di ba? Hindi namimiss niya ako, di ba? Eh, paano na lang kung palagi niya akong kasama araw-araw? Baka nagalit na siya sa akin kasi magsasawa na siya sa mukha ko. Ganun lang yun, di ba? Tsaka hindi ako nahiya na maging open ka sa kanya. As a husband naman, yung responsibility niya, kumbaga, nandun naman talaga eh. Never namin na pinag-awayan din yung money, yung mga third party, kahit yung sabihin yung mga girls na alam mo naman na medyo malaki siya. Never pa rin namin. Nagkaroon talaga kami ng involvement na gano'n. Talagang siya, talagang pinapakita niya na siya, responsible husband and father. Sabi nung misis ko, minsan pag nagagalit sa akin, sabi niya sa akin, sana hindi ka na lang naging opisyal. Kasi kung hindi ka nga opisyal, wala ka ng time. Lalo na naging opisyal ka. Sabi ko, pasensya ka na. Diba, nung una pa man, pulis na ako nung nagpakasal tayo. Alam mo na sinabi ko sa iyo na marami kang isasakripisyo dahil asawa mo ako. Kaya nga ako bilib dun sa mga asawa ng pulis na nakakaintindi sa pulis di ba? Kasi syempre, ang hirap kasi syempre, di ba? Kumaga parang pag wala siya, ako yung pag hinahanap siya nung mga bata, Mami, si Daddy, uwi pa ba? Sabi niya gano'n. Sabi ko, mo na,
nag-work si daddy. Kumbaga ang hirap sagutin. Pag nagtatanong ng mga bata, nag-work si daddy, uuwi na rin si daddy yung gano'n. Yung hirap ng tuwing umaga, hanapin nila si daddy. Sabi nga nila, di ba, minsan may nabasa ako sa social media, sabi niya, kung mahirap ang trabaho daw ng pulis, mas mahirap daw maging asawa ang pulis. Totoo naman kasi marami kang isasakripisyo, di ba? Sana kasama mo, pero hindi mo siya kasama. Bakit yung iba nag-i-enjoy kasama, pero yung kasama hindi mo kasama? Di ba? Yung time na dapat na sa kanila, minsan ako-compromise. Diba sinabi ko nga, wala akong magawa eh. Wala ko na lang yung dialogue ko, babawi na lang ako. Kaya basang-basa na yung aking dialogue na babawi na lang ako. Diba? Anyway, naiintindihan naman ng misis ko yan, diba? May mga obligasyon talaga ako, lalo na pag officer ka. Pag officer ka kasi, dapat hands-on ka eh. Yung maganda kong may bahay, usapan kami na uwi ako ng magang-maga ng Sunday, para makapag-banding kami. Mag-church kami kasi matagal na namin hindi siya nagagawa. Kaya lang di ba palagi kong sinasabi sa inyo na pag pulis ka kasi sa mga pagkakataon na biglaan, katulad ng kanyon, may mag-inspection sa area, dapat pag commander ka, nandun ka. Hindi mo pwedeng sabihin na bahala na yung mga tao mo. Galit na galit na sa akin to eh. Di ba? Kasi sabi mo sa akin, ang priority mo, family, bakit nandiyan ka pa rin? Diba? Paano ginawa ko? Pabili ako ng bulaklak. Tapos kinausap ko yung mga tao, tulungan nyo naman ako. Kasi alam ng mga tao, galit na talaga yung misis ko sa akin. Sabi sir, umuwi naman na kayo. Kahit gusto ko makauwi, hindi talaga ako makauwi. Yun talaga yung hirap pag pulis ka. Alam mo naman tayo, may pagka, tayo, di ba? Shit tayo sa pag-aaral, di ba? Shit ba, Kahan? Diba? Palagi kinikilig to sa akin. Sabi ko, matagal na kayo mag-asawa, pero parang kahapon, tignan mo, sinulam mo. Di ba? Ganun yun, di ba? Kaya ginawa ko ngayon, pinadala ko siya ng bulaklak kasama ko yung mga tao ko. Para ipakita sa kanya na, oo nga, hindi ako nakadating katulad ng pangako ko, pero babawi ako. Kapag lang papakalbo. Lahat naman talaga tayo may mga kanya-kanya tayong obstacle sa buhay, di ba? Actually, yung misis ko, nag-undergo siya sa treatment. Di ba? May cancer yung misis ko. Di ba? Pero, sabi ko sa misis ko, pagsubok lang sa amin yun, di ba? Pwede pa na, iba't yung pagkakataon, di ba? Sa ibang tao nga, kaya ko mamatay, sa kanya pa. Kung pwede ipalit ko yung buhay ko sa kanya, papalit ko. Sesya na kayo, ha? Medyo, alam niyo naman, di ba? Gumagawa ko ng paraan para hindi niya mararamdaman na mawalan siya ng hope. Na palagi ako nandito. Sinasabi ko sa kanya, kung darating ang pagkakataon na kailangan ko mamili, ipapalit ko yung buhay ko sa'yo. Sabi ko, magsasama pa tayo, di ba? We go road together. At naniniwala ako doon. Yung pinagdadaanan ng miss ko ngayon, malalampasan niya yun. At malalampasan namin yun. Kasi ako nito nung high school kami. Actually, malaki ang kailangan kong pera. Ang kailangan ko, kalahating milyon. Wala akong kalahating milyon. So sabi ko sa miss ko, gagawin ko ng paraan yan, di ba? May mga lalapitan ako. Kaya nga, kanina, di ba, sabi ko sa police, puntahan mo to. Di ba? Kunin mo yung abstract nung medical abstract na misis ko. Kasi, malapit ako sa PCSO. Di ba? Ba't ako mahihiya? Di ba? Baka matulungan nila ako. Di ba? Hindi ko ikahihiya yun kasi para yun sa misis ko. Para sa kanya yun, di ba? Ano yun, di ba? Kung iba nga, natutulungan nila. Ako naman, sinasabi ko yung totoo sa kanila. Baka matulungan nila ako. Di ba? Sabi ko, hindi naman ako mayamang polis, di ba? Kontento lang ako kung ano meron ako. May sakod akong ganito. Sapat lang, di ba? Alam, masyadong malaki yung gagastusin ko. Malalampasan namin yun.
Sabi nga na miss ko, paano pag ganito ng itsura niya, di ba? Sabi ko, nung pinakasalan naman kita, hindi ko pinakasalan yan eh. Maganda yung misis ko, pero lilipas din naman ang ganda. Ang mahalaga, yung nararamdaman nyo sa bawat isa. Yun ang hindi dapat mawala. Yun ang hindi dapat mawala. Lilipas ang panahon, tatanda rin kami parehas eh, di ba? Pero yung nararamdaman namin sa bawat isa, hindi mawawala yun. Lalo na yung respect, di ba? Lalo na yung commitment, di ba? Yun hindi dapat mawala. Sabi niya sa akin, paano nahal pag nakalbo ako? Hindi magpapakalbo rin ako. Di ba? Diba? Ganun lang simple, di ba? Para ipakita sa kanya yung buong suporta ko. Di ba? Asawa ko siya. Dalawa kaming anak, di ba? Kaya pasensya na kayo, naiyak ako pagdating sa kanya, di ba? Sabi ko, police, di ba? Sometimes they play tough, pero pagdating sa mga ganyang bagay, minsan, hindi natin maiwasan, di ba? Hindi ako naiyang sabihin na pagdating dyan, dahil yung sabi sa miss ko, lala, kaya natin to, di ba? Nandito ako palagi sa'yo. At hindi ako mawawala sa tabi mo. Yan lang yun. Gumagawa din kasi ako ng mga tula eh. Doon simple lang kata sa 4. Makata ng 4, di ba ako yun? Sana maging kahalintulad tayo ng isang bini na tumubo sa tabi ng luntiang batis. Kung saan yung sanga at dahon at bunga nito tumutubo sa tamang panahon. Maging kalakasan sana tayo ng mga taong tumaranas ng takip silim. Yung ating lilim sana, di ba? Maging kanlungan sana nila. Para pag dumating yung panahon na kailangan mo nang kumaway sa laban at daloy ng buhay, marami yung aaral sa iyong pagkakawalay. Actually, bago lang ako dito. Pero tanungin mo ako sa kanila. Sino si Teniente Pilipinas sa kanila? Sa mga vendor, sa mga jeepney driver, sa mga tricycle driver, ano kaya pagkakakilala nila sa akin? Di ba sabi ko sa inyo, pare-parehas lang tayo. Oo, official ako. Pero tanggalin mo to. Tanggalin mo tong uniforme na to. Parehas lang tayong tao. Pag dumating yung panahon nating dalawa, hindi tatanungin nung nasa taas, anong position mo nung nasa lupa ka? Sino ka? Walang ganon. Isa lang itatanong sa'yo, anong nagawa mo nung nasa lupa ka? Anong nagawa mong mabuti sa kapwa? Yun ang palaging tumatanim sa isip ko. Kasi naniniwala ako na tayo dito sa mundo, naglalakbay lang tayong pansamantala. Meron tayong destination at alam natin kung saan tayo pupunta. Yun ang dapat nating pagandaan. Kaya ako, bakit malakas ang loob ko? Nasabi ko sa mga tao ko, pag may nangyari dyan, hindi ko kayo utusang puntahan nyo. Pupuntahan ko. Kung gusto nyo sumama, sumama kayo. Puntahan natin. Bakit? Simple lang. Naniniwala ako na kung hindi ko panahon, hindi ko pa panahon. Kung yung bala na yan, hindi para sa hindi sa akin yan. At kung sakaling mamatay ako dyan, alam ko kung saan ako pupunta. At kung sakaling mamatay ako dyan, sisiguraduhin ko, proud ang pamilya ko sa akin. At sisiguraduhin ko, proud din yung mga tao ko sa akin. Parang ano yan eh, parang Pinoy. Yan, sabi? Worth dying for. Kung mamamatay ka na lang din, mamatay ka na may kapi-kaprinabang sa kapwa mo. Mamatay ka na may dahilan. Siguro, ang yayabang ko lang sa sarili ko na masasabi ko siguro sa sarili ko na nagawa ko yan ng panahon ko. I done my part bilang pulis. Sabi nga, yung PNP, ano ba PNP? Pulis ng Pilipino, di ba? Pulis nyo po, di ba? Pulis ng Panginoon. Di ba? Yun ang PNP, di ba? Kami yun. Kami yun. Kami yung pulis nyo po.